asawa sa pag-ibig. So, isang araw, gumawa po siya ng pagsubok at tinest niya yung kanyang asawa. Pumunta siya sa isang malayong lugar at yung asawa niya nakaupo doon sa bandang dulo. At sinabi niya, naririnig mo ba ako? Ngunit walang sagot sa kanyang asawa. Tumapit siya ng ilang hakbang. Inulit niya uli yung tanong, naririnig mo ba ako? Ngunit wala pa rin. Hanggang makatatlong beses na malapit na siya, siguro mga 2 o 3 hakbang, inulit niya uli yung salita, naririnig mo ba ako? Wala pa rin sagot. So ginawa ng kanyang asawa, pumunta siya sa harapan at sinabi niya, naririnig mo na ako ngayon? At may pagalit na sagot yung kanyang asawa, oo, 4 na beses na. Alam niyo mga kapatid, ganyan din po ang problema natin sa ating mga naririnig. Hindi po ang problema ay yung mga tao o lalo tigit sa ating spiritual na buhay na ang Diyos ay hindi nagsasalita. Ang Diyos ay laging nagsasalita. Ang problema, tayo po ang hindi nakikinig o minsan tayo po ang hindi interesado makinig. Ganun po. Kung meron po kayong Biblia, samahan niyo po kung sa Transformer ng Mateo. Sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27 po. Sabi po nito, everyone who hears this word of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. The rain fell and the flood came. The wind blew and beat on the house, but it did not fall, but it had been founded on the rock. And everyone who hears this word of mine and does not do them be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the flood came, and the wind blew and beat it against the house, and it fell, and great was a fall on it. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, sa maraming banal, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang umaga. Salamat po sa mga pagpupuri na amin pong ginawa na tunay yan po yung nakarating sa trono ng iyong kabanal-banalan. At narito po kami, Panginoon, upang makinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa salitang ito na aming binasa at ito, Panginoon, ay magbibigay po sa amin ng kalakasan, Panginoon. Ito po ay magiging pundasyon ng aming pananampalataya. Batay po sa aming binasa, Panginoon. Tulungan mo at maging ang iyong abang lingkod, Panginoon. Gamitin mo. Bigyan po kami, Panginoon, ng simpleng mensahe para sa araw nito. Salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. So, nais ko pong ipakita sa inyo yung ilang anim na picture. So, from 1st to 6. Makita niyo po yung mga magaganda. So, I wish I could have one of that. Sana po, pangarap ko na magkaroon ng ganyan. So, ang title po ng message ay The Wise and the Foolish Builder. Yan po ang ating pag-aaral. Yan po, The Wise and the Foolish Builder, ay yun po yung maaaring sabihin po natin conclusion ng sermon po ng Panginoong Jesus doon po sa Mount of yung sinawag pong Sermon of the Mount. Nasinimulan po niya doon sa chapter 5 ng Matthew, doon po sa Beatitudes na sinasabi po doon. At marami po tayong narinig doong turo ng Panginoon tungkol sa pag-ibig, sa batas, yung pong about light and salt, at nandun din po yung last. Lahat po ng turo ng Panginoon ay nandun. At yan po yung pinaka-conclusion ng kanya pong mensahe. Maaaring, siguro po yan po ay takes o tumagal ng ilang araw. Pero wala po nakasulat sa Biblia. Pero sa dami po ng sermon
na i-deliver ng Panginoon po sa bundok na yon. Yan po yung conclusion na sinasabi po na everyone who hear this word of mine and does the will of God is like a wise who built his house on the rock, and the rain fell and the floods come and the wind blew and beat that house, but it did not fall. So yun po yung continuation. Kaya pinamagatan ko po na foolish and wise builder. So kasi yan po yung makikita natin. Yan po yung parable. Yan po yung kalinhaga na ginamit ng Panginoon para ihatid sa kanila yung pinapakita ng Panginoon na dalawang uri ng nakikinig. At yun po ay tinawag niyang builder. Dalawang uri ng tao na nakikinig at sinabi niya po na sila ay builder. So, yun po yung the two classes of hearer and the two classes of builder. So, yan po yung makikita natin dito sa conclusion ni Jesus. At yan po yung tinawag na nilang builder. Tayo po ay nakikinig, subalit ang tawag po sa atin ay builder. Tayo po nagtatayo ng sarili natin. Katulad po nung sinabi doon po sa Acts na faith comes from hearing, sa pakikinig. Dahil po sa pakikinig, doon po tayo kumukuha ng idea. Doon po tayo bumubuo ng ating sariling pananaw. Doon po tayo nagkakaroon ng stand, lalo na po sa ating pananampalataya. Kaya marami pong mga mananampalataya, they don't know how to stand in their own faith because the problem of hearing. So, katulad po ng illustration ko sa inyo kanina, maaaring hindi sila interesado doon sa ayaw lang nilang pakinggan kung ano yung gusto nilang marinig. Kaya po doon sa book of Apostles, sabi po doon ni Pablo, for those who have an ear, let them hear what the Holy Spirit teaches. Di ba po? Kung ano daw po yung tinuturo ng banal na Espiritu, kasi yun po yung patuturo natin. Kaya yan po yung napaka-importante na maintindihan po natin. Tinawag po niyang dalawa, yung hearer na dalawang builder. Unang-una po yung wise. So, tingnan po natin yung mga katangian. Meron po mga katangian yung wise. Sabi po, the wise, sabi po, ay attentive to the right teaching of Jesus. So, makikita po natin, pag sila'y nakikinig, sila'y attentive, sila po'y atento. Hindi po nila pinapansin kung ano yung nasa paligid nila. Interesado sila. Katulad po ng ating ginagawa ngayon. Maaaring maraming disturbances sa ating katabi. Minsan po nakakakita ko maging sa aming iglesia, nakikita ko habang ka nagsasalta, walang ginawa kundi nagkukwentuhan. Minsan naandun po yung cellphone, wala pong ginawa kundi makipagkwentuhan. So kaya ako po hindi po ako nagdadala ng minsan pinapatay ko po ang aking cellphone kasi yun po ay nakaka-distract sa ating pong pakikinig. Our purpose here for now is what? To hear from God. So wala po tayong dapat gagawin kundi pakinggan lang kung ano ang mensahe ng Diyos. Hindi po yung nagsasalita kundi yung Espiritu ng Diyos na nangungusap sa atin. Kaya yan po yung isang katangian ng isang wise, matalino. Siya po ay atento. Pangalawa po, he embraced the whole teaching. So ibig sabihin, hihayakap niya, tinatanggap niya kung ano yung buong turo. Minsan may turo tayo kung maririnig, lalo na sa mga pastor. Ako naman yata ang pinatamaan doon ni pastor. Di ba? Gano'n naman, ayun naman, tinira na naman ako doon. So makikita natin, bakit man natin natin doon? Nangungusap kasi ang Diyos sa'yo. Dahil hindi po alam ng pastor kung anong sitwasyon nyo. Hindi po alam kung anong pinagdaraanan nyo. Kung ngayon, kung kayo tinamaan, ang Diyos siguro po ang gumawa ng para marinig nyo. Katulad po nung sinabi kanina, God discipline us. Diba? Kung mahal po tayo ng Diyos, didisiplinahin niya tayo. Gagawa siya ng paraan para tayo ay bumalik sa Kanya. Kaya kung ano man po yung turo na marinig natin, tatanggapin natin. Kaya we will embrace it. Hindi yung para tayo pumunta sa isang buffet restaurant. Ito gusto ko, pipiliin ko na lang. Ito hindi ko tatanggapin. Marami pong mga ganyang Kristiyano, kung ano yung gusto, yun lamang po ang tinatanggap sa kanila pong buhay. Kaya makita natin kung anong resulta.
sila po ay Bonjing na Christian. Di ba po? Kilala niyo po si Bonjing? So, yun po yung mga, pelikula po yun sa Pilipinas, yung pong Bonjing na ginalapan po ng isang Christian na malaki na po siya, pero na-dead pa siya, may bibirman. So, so, sunod po, sabi ko, he practiced what he heard. Sabi po, ginagawa niya kung ano ang kanyang narinig, kanya pong isinasa buhay. Napakarami po, katulad lang po doon sa teaching ng Panginoon, doon po sa Mount Olives na yun. Nakikita po natin doon kung paano natin patatawarin ang ating mga kaaway. Kagabi po, meron po kaming natakal na ganoon, na pag-usapan kung paano na hanggang sa panaginip niya, naandun pa rin. Diba? So napakaganda po na alam niya ang tinutulong sa atin. Sinabi na patawarin ko ang aking kaaway. So, kailangan i-practice natin, di ba po? Kung tayo po ay mga matalino na nagtatayo ng ating sariling buhay ng pananampalataya, ipag-practice natin. Kahit mahirap gawin, atin po gagawin. Kasama natin ang Panginoon kasi wala namang mahirap kung kasama natin. Amen! Kasi sabi nga ni Pablo doon dito sa kahapon na pag-aralan natin, naranasan natin lahat ng gutom, nahirapan, at kung ano-ano ka. Pero natin po Panginoon. Ganyan din po sa atin. Yan po. Sumunod po sabi, he has a confidence in the Lord. May tiwala siya. Yan po yung pinaka maganda na ating may tanim sa ating isipan na yung pangako ng Diyos ay hindi po natin dapat isang tabi. Kailangan po nating panghawakan. Kung sinabi sa inyo, kung pinangakuan kayo ng Diyos, di ba alam ko na bawat isa sa inyo. Ako sa akin, meron po akong living verse na tinatawag. Nung makilala ko po ang Panginoon, yun po yung verse na pinanghawakan ko noon at hanggang ngayon, pinanghahawakan ko. Kahit na taliwas yung nangyayari sa aking paligid, kahit yung mga nararanasan ko araw-araw ay parang hindi totoo, pinanghahawakan ko yung salita na yun. Yung pong sinabi sa Matthew 6:33. Sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yung po yung pinanghahawakan ko. Hindi lang ako masabi na, inaado naman ako, natagpuan ko na yung kaharian.